Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid na si Lolo Ben at magbibigay sa inyo ng kwento ngayong araw na ito. At itutuloy natin yung kwento ko kahapon tungkol doon sa sinasabi kong sikreto ko na ako ay nag-schooling dito sa Amerika. At doon ako nakaranas ng una kong pagpunta dito sa Amerika, Estados Unidos, at dala-dala ko yung dalawang anak ko, yung lalaki na panganay at saka yung babae na bunso. Dalawa lang po ang anak ko. At alam niyo, kadugtong or kasunod itong sinasabi ko sa inyong sikreto. Ang ginawa ko noong ako'y nakatapos na sa Fort Benning, sumulat ako kay General Ver at sinabi ko sa kanya na kung pwede i-extend ko yung bakasyon ko dito. Kasi ang authorized noon na pwede kang i-extend ng stay mo sa Amerika after schooling ay 1 buwan. So sabi ko sa kanya kung pwedeng pagbigyan niya ako ng isa pang taon na pag-stay sa Amerika. Kasi ang sinabi kong rason doon sa sulat ko mag-a-adjust yung mga anak ko at siyempre lilipat kami sa isang lugar na kami lang ang nakatira doon at mag-a-adjust din ang misis ko dahil kinakailangan ng kotse. Alam nyo naman na dito sa Amerika, kailangan mo ng kotse para maghatid sundo ng mga bata. Mabuti na lang, yung hospital na pinagtatrabahuan ng aking asawa noon, may malapit na apartment complex building just across the street ng hospital. So, yung mga kasama niyang nurses, doon na sila nagpareserba at anim na pamilya. Kasi yung apartment complex na yun 2-story. Nandun kami sa first story, isang unit, isang bedroom lang, saka may sala, kitchen, simple lang talaga. Tama-tama lang para sa nagsisimula na pamilya. So, yung sulat ko kay General Ver, sinabi ko talaga, alam naman niya kung ano ang buhay dito sa Amerika. Lalong-lalo na at bagong salta o bagong lipat ang aking pamilya at kami ay nag-a-adjust. So, sumagot siya at pinayagan niya ako. Sabi niya sa akin, sige, diyan ka lang muna. At ayusin mo muna yung ng pamilya mo, yung accommodation ng pamilya mo, at tulungan mo muna yung business mo dyan. Sabi niya. So ngayon, tuwang-tuwa ako sa nangyari at sinabi ko sa misis ko at yun na nga. So tumira kami sa isang apartment kasama yung mga 6 niyang mga kasama na may kanya-kanya din pamilya at mga anak dahil unti-unti silang dumating din dito sa Amerika. So kumpleto kami, bumili ng kotse yung misis ko at dahil meron akong license, driver's license na nakuha sa Georgia, nag-drive ako at ako ang tagahatid sundo ng mga bata. Kasi after a few weeks nakahabol sila sa schooling. Ay, hindi pala. Yes, nakahabol sila kasi May, June, July, August, nag-a-adjust. Noong September na, nakapasok sila sa elementary. Yung anak kong lalaki, grade 1 sa isang public school. Yung anak kong babae, doon lang muna sa bahay. So, ang ginagawa ko, hinahatid ko yung bata, malapit lang naman, mga about 5 minutes from the house. Pwede rin lakarin pero medyo
mahirap din, malayo dahil pababa yun, pagkatapos paakyat ka, yun ang mahirap, doon pabalik, paakyat. At ayun na nga, taga-atid sundo, ako ang taga-loto, taga-hugas ng pinagkainan, ako ang taga-bili ng grocery, ako ang naglalaba. Siyempre, washing machine lang naman yan madali lang, at saka dryer. Pero ito maganda, ako nagplaplansya ng uniforme ng misis ko. So ako po yung husband, dahil wala naman akong trabaho. So ganoon po ang ginagawa. At ngayon, pag meron naman akong free time, may free time ang misis ko, ay nagbibiyahe kami, pupunta kami sa Disneyland, sa San Diego, basta namamasyal kami, basta may off days ng misis ko. Kuminsan medyo mahaba yung yung bakasyon niya, nag-out of state kami, nagpupunta kami sa Grand Canyon, sa San Francisco dahil marami siyang mga relatives doon, sa San Diego marami din siyang relatives doon. So practically namamasyal kami pag walang trabaho yung misis ko. So ngayon, habang tumatagal, nag-request ako doon sa misis ko na kung pwede mag-aral ako mag-skydiving. So pumayag naman siya. Ngayon, pag off yung misis ko, bumabiyahe ako sa Lake Perris skydiving place doon sa Perris Lake. At nakapag-aral naman ako ng skydiving. Nagkaroon ako ng more than 10 or 15 jumps. At nabigyan ako ng United States Parachutist Association badge. Pero hindi naman connected sa military kasi parang sports yun. Pero maganda dito, yung mga jump master doon, mga dating sundalo ng US Army. Karamihan sa kanila, syempre airborne at saka special forces. So ganun po ang nangyari sa akin. Pero after 10 months, pero ito pala, sasabihin ko sa inyo, nung habang nandito ako, nag-iisip ako kung babalik pa ako sa Pilipinas o hindi. Kasi maraming mga cases po na mga opisyal ng mga sa Philippine Armed Forces or Armed Forces of the Philippines na nag-schooling, nabigyan ng opportunity mag-schooling, libre, lahat-lahat. Pero ang nangyari, hindi na sila bumalik sa Pilipinas at nagtago na lang sila. Ibig ko sabihin is, nandun naman ang misis nila, karamihan kasi yung mga misis, mga nurses. Alam nyo, ang nurse na trabaho dito sa Amerika very stable during those times, yung mga 1980s. So, kasi noon naisip ko, medyo delikado na kasi ang sitwasyon natin sa Pilipinas noon. Akalain mo, after 1 month na nabigyan ako ng orders na mag-i-schooling ako, after 1 month, dumating si Senator Ninoy Aquino sa Pilipinas at pinatay. Di ba? Na-approve yung orders ko June. Tapos July, August 1983, assassinate si Senator Aquino. Ayun. So medyo kinabahan ako, baka hindi matutuloy yung schooling. Pero sa awa ng Diyos, natuloy naman yung schooling namin. Kasama ko ng 4 na ibang mga opisyal ng Philippine Constabulary at Philippine Army. So, ayun na nga. So, iniisip ko habang nandito ako sa Amerika, kung babalik pa ako sa Pilipinas. Kasi marami akong kilala na ganun ang ginawa nila. At karamihan sa kanila, mga asawa nila, ay mga nurses. So, iniisip ko yan. Habang ako'y nagbabakasyon, nag-extend ng schooling ko, ano kaya ang gagawin ko? Nag-usap kami ng misis ko. Sabi niya, kung gusto mo mag-stay dito, ay mag-aaral ka. So, naisip niya, pwede akong mag-nurse. Or, alam mo naman, yung mga
mga ano ba ang tawag dito, yung mga mas mababa sa nurse na hindi mo kinakailangan ng license to practice. So sabi niya, kasi may kilala ako na gano'n ang ginawa. Marami akong kilala na opisyal na hindi na bumalik sa Pilipinas pagkatapos nila mag-schooling. Ang ginawa nila, nag-aral ng nursing. At yun na nga, hindi na sila bumalik sa Pilipinas. At unti-unting naayos nila yung permanent residency nila dito sa Amerika at karamihan sa kanila ngayon ay mga US citizen. So marami yan. Pero nakapag-isip na rin ako na sabi ko, sige subukan ko munang bumalik sa Pilipinas. Kaya after 10 months na nagbakasyon ako, bumalik ako sa Pilipinas. That was mga bandang March of 1984. So nag-report kaagad ako kay General Ver. Sabi ko, sir, nandito na ako. Sabi ko, tuloy ko na yung serbisyo ko sa iyo. Sabi niya sa akin, ang bilis naman ng bakasyon mo. Sabi niya, parang ibig niyang sabihin sana nag-extend ka pa. Pero anyway, 1984, pagdating ko sa Pilipinas, medyo magulo na yung armed forces Kasi meron na akong mga classmates na nasa We Belong, yung organization na they want reforms, ganon. So 84, 85, hindi ako alam, habang nagseserve ako sa Presidential Security Command at saka National Intelligence Security Authority, meron na pala silang pinaplano. Pero nalaman na lang namin na yung mga kasama namin bumaliktad na. At yun na nga nangyari noong February 1986 People Power. Siyempre kaming na taga Malacanang nawala na kami. So kanya-kanya na kaming mga diskarte. So naisip ko noon bumalik uli sa Amerika. At sabi ko, baka naman mape-persecute ako dito dahil identified ako sa Marcos regime. At isa pa, Ilocano ako, taga Ilocos Norte ako, doon mismo probinsya ng former President Marcos. Pero sa swerte naman, nag-apply ako sa PMA. At doon ako na-reassign sa PMA. At halos karamihan ng mga galing sa PSC at sa Kanisa na-assign sa PMA. So nagkita-kita kami doon. So yun na po. Hindi ko na naisip bumalik dito sa Amerika, magtago at saka mag-aral ng pagka-nurse or kung ano-ano mang kurso ang naisip dito. So bukas itutuloy ko uli yung kwento ko na ito dahil ito ang pinakamagandang kwento sa kung ano ang desisyon ko para magpatuloy sa Armed Forces of the Philippines. So bukas abangan ninyo ang susunod na kabanata at yun po ang kadugtong ng aking sikreto. Merong panahon na inisip ko na ayaw ko nang bumalik sa Pilipinas at dito na ako maglagay kasi yun din kasi ang ginagawa ng mga ibang kilala ko na nag-schooling dito na ang asawa nila ay mga nurses. So hindi ko lang banggitin kung sino mga ito, pero marami sila. Ngayon senior na sila, 70s na sila, kaya okay na sila, maganda ang buhay nila. Pero sa tingin mo ba mas maganda yung buhay dito sa Amerika? Pag hindi ako natuloy sa pagbalik sa Pilipinas, palagay ko mas masarap ang buhay ko noon nasa Armed Forces of the Philippines ako. So yun lang muna ang aking kwento ngayong araw na ito. Sana tangkilikin nyo itong YouTube channel na ito at marami pa kayong nalalaman na kwento ko sa inyong lahat at ito ay appropriate sa mga sumusunod na henerasyon na
makita nila ang kwento ng isang senior citizen na dating 2-star general ng Armed Forces of the Philippines. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!